Ito ang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Radyo TV. Radyo TV. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan. Welcome back! Ito po ay ang pagpapatuloy ng ating special presentation ngayong Holy Week, ngayong Biyernes Santo, ng huling 7 wika ng ating Panginoong Jesus. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines na ngayong taon ay nagdiriwang ng kanyang ika-75 taong anibersaryo. Yes, 75 years of non-commercial broadcast at ito po ay sa pamagitan ng mga 13 mga himpilan ng radyo sa AM and FM band. Meron din pong mga shortwave transmitters na ino-operate ang FEBC Philippines. Yan po naman ay para sa mga programs na nakatuon sa China, Southeast Asia at di pambahagi ng ating region. So ito po ay sumasa inyo sa pamagitan ng radyo at ng social media rin at ng cable TV. Kasama rin po, ako po si Bishop Ruben Abante. Bumabati po sa inyo mga taga-agapay ng isang magandang araw. Kamusta na kayo? Especially if you just joined us. Na-miss po ninyo yung unang bahagi ng ating talakayan at mga pag-aaral, pero pwedeng balikan po yan dahil naka-archive din po naman ito para at any time ay mapanood ninyo on demand. Napakinggan natin kanina si Dr. Jael Cornelio at Pastor James Brenner Chu. Sa pagkakataon namang ito, ang ating focus ay nasa ikatlong wika ng ating Panginoong Jesus, kung saan sinabi niya sa John chapter 19 verse 26, "Woman, here is your son." Inihahabilin ng dakilang Mesyas ang kanyang ina sa pinakamalapit na kaibigan niyang si Juan. Sa eksena pong ito, mararamdaman natin ang paghihirap hindi lamang ng Panginoong Hesukristo, kundi paghihirap na rin ng damdamin ng kanyang pinakamamahal na inang si Maria. Ang katagang woman ay hindi nangangahulugan ng disrespect. Sapagkat yun po ang tinawag niya kay Maria. At yan po ay hindi kawalan ng concern. Okay. Bagkus, ang salitang woman o man sa wikang Hebreo ay katumbas ng sir or madam. Ang pagsabi ni Maria na here is your son ay pahiwatig sa ina na ituring na ni Juan, na ituring niya na si Juan na kanyang sariling anak. Ito na ang salitang hanggang sa dulo ay nagpakita ng concern ang ating Mesiyas sa kanyang ina. Sa kabilang anggulo, ito rin ang oras ng agony para kay Maria dahil sa sinapit ng kanyang anak. Napakabigat ng paningin ng isang inang, isipin mo, dinala niya sa kanyang sinapupunan. Si Jesus, ang kanyang inosenteng anak ipako sa krus na wala man lang kasalanan. The pain in her heart. Bagamat alam ni Maria ang dakilang purpose ng kanyang anak na ito, naghari pa rin ang kanyang pusong ina. At kahit na kahiya-hiya ang kalagayan o kalalagyan ng kanyang pinakamamahal niyang anak, dinamayan niya ito hanggang sa huli. Ang paghahabilin pong ito ng Mesyas sa maiiwan ng ina ay simbolo ng malalim na concern tulad nga ng naipaliwanag ni Bishop. At tayo, bilang mga tao, nakaka-relate tayo dyan sa ginawang ito ng ating Panginoon, yung paghahabilin. Kung ikaw ay OFW at marami sa ating mga families ay merong at least one OFW sa kanilang pamilya, marahil makaka-relate ka dyan. Kasi meron kang pag-iiwanan ng iyong mahal sa buhay. Sasakay kayo ng barko, lilipad na papuntang destination country ninyo, iahabilin mo yung iyong magulang, yung iyong kapatid, o yung anak. Kasi mawawala ka na physically, hindi mo na maasikaso O, ikaw na muna ang bahala dyan, ha? Iba yung iahabilin mo yung paborito mong Shih Tzu,
Ihahabilin mo yung iyong halaman, ihahabilin mo yung iyong sasakyan. Alagaan mo yan, ha? Medyo linis-linis, diligan mo, ha? Pakain. Ito, anak, ang inihahabilin mo. Meron kang trust, meron kang pagtitiwala na kayang saluhin noong pinagtatagubilinan mo, yung inyong ini-entrust sa kanila. Lalo na kung taong ito na ang talagang dependent sa iyo ay gayon na lang. Like elderly members of the family, may sakit, at lalo na yung pinapalaki mo pa lang na batang-batang nag-aaral. So, ang hirap maghabilin ng ganon. Maliban na lang na mapagkakatiwalaan mo yung tao na pinagpatatagubilinan mo at may kasamang, hindi ko nga alam kung kaya mo pero no choice, paalis na ako. So, ando doon at may kasamang faith yung paghahabilin na yon. Dalawang bagay, yung pait, yung sakit na nararamdaman ng Panginoon mismo habang siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ay hindi niya ininda. Ang naramdaman niya, yung pain ng babaeng nagluwal sa kanya. Hindi pwedeng walang pain si Mary. No? Ibig sabihin, hindi lingid sa kanyang kaalaman ang sakit na pinagdaraanan ng mga taong very close sa kanya. You know? At yung pinagbilinan niya. Alam mo, si John, he is actually described to be the beloved disciple. No? Kapag sila magsasupper, no? Si John ang palagi nakasandal sa kanya. Okay? Wala siyang ibang pinagbilinan, kundi yun mismong malapit din sa kanya. Ibig sabihin, dalawang bagay. Alam niya na ang sakit na pinagdaraanan ni Mary at wala siyang ibang pinili na pagbilinan, kundi yung inaasahan niya at pinakamalapit din sa kanya, the beloved disciple. O hindi ba? At alam niyang tutugon sa pain. Napakahirap ma-imagine yung pain na dinadaanan ng ibang tao. Yes. Ang natural ay ang asikasuhin mo yung sarili mong pain. Ang sakit nito, parang hindi ko kaya ito. Pero to extend your mind and your heart to feel the pain of another ay parang, teka, extra na yan. So, hindi lang second mile yan. Yan ay talagang inilalagay mo ang sarili mo sa katawan niya to feel that pain. Yung sa'yo, papuntang kamatayan na Right. Meron ka pa palang space sa puso mo to embrace the pain of another. Napakalaking tiwala iyon at napakalaking sinasabi sa atin na ang ating buhay ay hindi dapat pansarili lang. Ang focus natin should also be what is the other person feeling and going through. Pwede. Kasi tayo ay nakakita na ng halimbawa sa ginawang ito ng ating Panginoong Jesus. So, sa mga magtatagubilin ng kanilang mga mahal sa buhay, know that our Lord Jesus has gone through the same experience. At yung kanyang malalim at mahigpit na yakap na iyon para sa kanyang ina na hindi na niya mayakap, ay lumabas sa pamagitan ng mga wikang iyon na I feel na ramdaman din ni John. Yung pagtitiwa, parang kaya ko ba to? Parang am I worth this trust? So talagang napakalaking pananagutan ito para kay John. And for him to stand there listening to his friend, his Lord, and the one entrusted with this Lord's mother, ay kung ako si John, parang pwede bang iba na lang? Dahil sa laki. Alam mo, in another account, the Lord knew that he had to go. At yung mga disciples would be left by themselves. Ang sabi niya sa kanila, let not your hearts be troubled. Manatili kayong sumasampalataya. Ito ang sinabi niya, I will go away, you will be suffering tribulation, but I will not leave you comfortless.
Napakaganda, hindi ba? Kahit ang Panginoon ay pumalangit na siya, pero hindi siya umalis na iniwan tayo para ba sa kangkungan. Okay? And lahat ng dapat na sa atin ay mag-aruga ay meron tayo. Nasa atin ang banal na Espiritu. Nasa atin ang kanyang salita, ang lahat ng kanyang mga pangako. Tayo ay pinagbilin sa mga churches so that we can have pastors and church leaders na maaari mag-aruga sa atin. Iyon. Yan ay tanda ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay isang pasilip sa atin ng ating Panginoon. Kung gaano kalawak ang kanyang pagtingin sa atin. Ang malalim na pag-ibig ng magulang sa anak, gayon din ang pag-ibig ng anak sa magulang, ang pag-ibig ng pamilya, ang pag-ibig sa bawat isa. Kung ang limitadong tao ay kayang umibig, paano pa kaya ang unlimited God? Ayun. Di ba? Tayo po ngayon ay dadako dito sa ikatlong wika. At pag-aaralan po natin ito sa pamagitan ng pangunguna ni Pastor Roman Guevara. Ito po ay kilalang-kilala na natin na isang manunulat, kompositor, worship leader, at siya po ang pastor ng Rise Up Ministries. Ang kanila pong ministry ay kumakalinga sa mga OFW sa gitnang silangan. At si Pastor Roman po ay isa rin sa mga hosts ng serbisyong OFW na napapakinggan sa 702 DZAS, 1197 DXFE, 1233 DYVS, 1062 DXKI, at 1116 DXAS. Pastor Roman Guevara. Narito ang mahahalagang insights mula sa ikatlo sa huling 7 wikang binitawan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kasama si Pastor Roman Guevara. Our third word comes from John 19:26 to 27, and I read, "When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, 'Dear mother, here is your son,' and to the disciple, 'Here is your mother.' From that time on, this disciple took her into his home." Mula po sa mga verses na binasa po natin para sa araw na ito, makikita po natin isang napakahalagang aspeto at bagay sa ating pananampalataya, that our faith concerns relationships. That our faith concerns relationships. Unang-una, makikita po natin sa pagbabasa nitong John chapter 19 verses 26 to 27 kung paano lininaw na ni Jesus Christ yung relasyon na meron siya dun sa itinuring ng marami na kanyang ina habang nandoon siya sa lupa na si Maria. And more importantly, yung relasyon na meron si Maria sa kanya. Na imbis na tinawag niyang mother ito dito sa mga verses na yan, natawag niya ito bilang isang woman. And that is not a mark of disrespect. Kundi dito luminaw at clarify na ni Jesus Christ na kung sino na si Jesus Christ kay Maria. At ano na nga ba si Jesus Christ kay Maria? Kung ano si Jesus Christ sa lahat ng tao noon at maging sa kasalukuyan bilang isang tagapagligtas, bilang isang Savior. And this is a very important clarification concerning our faith. That through the years, some people have a wrong understanding of who Mary is to Jesus, and therefore who Mary should be to us. We consider Mary to be a very important Bible character. We consider Mary to be very important sa naging plano ng Diyos para sa sanlibutan. Ngunit hindi natin siya tagapagligtas, hindi natin siya nanay, at lalong hindi siya nanay ni Hesukristo. Siya ay naging kasangkapan ng Diyos upang sa pamamagitan niya dumaloy sa Hesukristo dito sa lupa.
through her and also sa pamagitan ng kanyang naging husband na si Joseph. Pero again, dito sa John chapter 19 verses 26 to 27, na-clarify na kung ano yung relasyon na meron si Maria kay Jesus Christ. And that is that tulad nating lahat, para kay Maria, si Jesus Christ is Savior. Si Jesus Christ ay tagapagligtas. And that again brings us to this understanding of what we have in Christ. That in Christ, we do not have a new religion. Being with Christ, accepting Christ, is not about accepting another religion, but it is having a relationship with God through Jesus, a relationship with Him. Kaya nga, isa sa mga madalas na naririnig nating nasasabi tungkol sa kung ano yung pagiging isang Christian, kung ano yung pagiging isang born-again Christian, it is about having a personal relationship with God. Ito'y pagkakaroon ng isang tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Na pag tayo ay mananampalataya sa Kanya, na pag tayo mananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung tinatawag na finished work of Jesus Christ at the cross at Calvary, we receive forgiveness for our sins, nagkakaroon tayo ng eternal life, at nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Isang tamang relasyon sa Diyos. And we will never tire. We will never tire in sharing the gospel message of Jesus Christ. Not just the 7 last words, but the gospel message of Jesus Christ, to which we believe is what the 7 last words are about, which we believe kung ano yung buong Biblia. From the Old Testament to the New Testament, it's all about the gospel. It's all about the gospel message of Jesus Christ, na makilala natin si Jesus bilang ating Lord and Savior. At kahit si Maria, na nagkaroon ng isang pribilehiyo, no? Isang malaking pribilehiyo, na sa pamagitan niya, nila ni Joseph, dumaloy si Jesus Christ dito sa lupa. Pero tulad nating lahat, we're sinners in need of a Savior, na tulad natin maging sa panahon na to, maging sa mga nakikinig at nanonood ng ating programa today, I pray that you may also come to know Jesus Christ as your personal Lord and Savior at magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. At dito sa pagbabasa ng John chapter 10, 26 to 27, makikita na natin na hindi siya biological son ni Mary, and therefore Mary is not the mother of God, and not even as a son that she raised, but simply as a woman that was in need of a Savior like all of us. Ano pa ang matututunan natin sa pagbabasa nitong John chapter 19 verses 26 to 27, na yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Diyos through Jesus Christ affects every area and facet of our lives, especially our relationships with people. Pag tayo ay nakakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tulad na kung paanong eventually nakilala rin ni Mary si Jesus, no longer as her son, like to clear that, hindi siya biological son ni Mary, but not even as a son that she raised, pero nakilala na ni Mary si Jesus bilang Savior. No nakilala ng mga disciples, including ni John, si Jesus bilang kanyang Savior, yung pagkakilala natin kay Jesus Christ affects our human relationships. Dahil kung merong isang bagay na napaka-importante sa ating lahat, yung mga relasyon na meron tayo sa ating kapwa. In fact, pag halimbawa, nag-evaluate tayo, especially during Holy Week, ito'y panahon na tayo nagbubulay-bulay, ito'y panahon na tayo nagninilay-nilay, ito yung panahon na tayo nag-evaluate ng ating lives. We get to realize yung mga truly important things, what matters most. At lumilinaw dyan, hindi yan pera, bagamat importante yun, hindi yan yung trabaho, bagamat importante yun, hindi yan yung negosyo, bagamat importante yun, pero kung yung pinaka-importante, na bukod siyempre, ang number 1 na sa atin ay yung relasyon na meron tayo sa Diyos through Jesus Christ. Nakikita natin what truly matters most. Yung mga pinaka-importante talaga ay yung relasyon na meron tayo sa ating buhay.
Kasama na dyan, for example, yung relasyon natin sa ating pamilya. Kung ikay married sa iyong asawa, sa iyong husband, sa iyong wife. At kung kayo'y mga nagkaanak, ay yung relasyon ninyo sa inyong anak o mga naging anak. And the other extended members of your family. Kung kayo may edad na, grandparents na kayo, pati na rin sa inyong mga apo. At kung kayo pinalad at maging sa panahon na ito, buhay pa ang inyong mga magulang, ang inyong parents, mother, father, ang inyong brothers and sisters, kung meron kayong mga kapatid, kasama na pati mga pinsan, mga uncle, auntie. Along the way, we get to meet so many people in our lives that have become like family, friends who become like family. Sa ilan nga, minsan more than family pa. Hindi lahat nagkakaroon ng isang magandang relasyon sa kanyang sariling pamilya. May mga kilala tayo na sadly, hindi naging maganda ang karanasan nila sa kanilang mga magulang, hindi naging maganda ang karanasan nila sa kanilang mga kapatid and other relatives. Kaya naghahanap sila ng ibang mga tao to compensate for that. Kaya may mga naging kaibigan na have become more than friends, parang kapatid na ang turingan. Nakakatagpo rin sila ng mga nanay-nanayan, tatay-tatayan, na kahit hindi sila biological children, hindi sila kadugo, pero higit pa ang turing o mas pa. Pati yung pagalimbawa, tayo napupunta sa mga eskwelahan, you get to meet classmates, you get to meet teachers, especially if you spend many years in that academic institution, mula kinder, elementary, high school, and sometimes even college, you get to really bond with these people. Lifelong yung nagiging relasyon mo sa mga taong ito. And ayan pa yung growing up years, coming of age, kung tawagin nga. Kaya maraming mga nakilala natin sa ating mga pinasukan na paaralan, talagang tumanim sa ating puso. Kaya nga later on, pag ito'y naging OFW o nag-migrate sa ibang bansa, pag napapabalik sa Pilipinas, hindi talaga pwede na hindi kayo nagkikita-kita para sa mga reunion. Hindi talaga pwede na hindi mo sila nakikita. At sana hindi na lang dahil may namatay sa mga burol, kundi yung nagkakakita-kita pa rin kayo every now and then. Because you realize, when you meditate, when you evaluate, when you reflect, ito talaga yung mahalaga sa buhay. Yung mga relasyon na meron ka. Church, kasama pa dyan pati church. As you come to know the Lord, you get to realize that you will never grow in this faith alone. Nakakailanganin mo talaga ng mga kapatid sa Panginoon. Pinagpipray mo yan mabuti kung saan ka mapapabilang na church. Sometimes, nagsisimula yan with when somebody shared to you this faith, when somebody shared to you the gospel, nung ikay tumanggap kay Jesus, kung sino yung nag-share sa iyo at kapagpatanggap sa iyo kay Jesus Christ, kung saan siya nag-church, doon ka na pupunta. At pwedeng tumagal ka rin doon ka din lumago, makapaglingkod sa Diyos. And some people spend not just years, but sometimes even decades in that same church. While it also happens that at some point in time, at mamaya pag-uusapan din natin yan, na kung saan ka nagsimula na church, pwedeng hindi ka naman din doon tumatagal, o minsan tumagal pero umalis din sa maramit iba't ibang mga dahilan. But it still reminds us na napakahalaga ng mga relationships na na-form natin sa pagdalo at pagsisilbi sa Panginoon sa isang simbahan. Because having this personal relationship with God through Jesus Christ affects this very important part of our lives, yung relationships na meron tayo. Kaya sa pag-aaral natin ng Biblia, sa ating paglago sa pananampalataya, isa rin sa mga natututunan natin na lesson is dealing with our relationships with people. Dahil ang mga relasyon natin, mahalaga sila, importante sila, nagpapasaya sila sa atin, nagbibigay sila sa atin ng fulfillment, ngunit nagbibigay din sila sa atin ng matinding hinanakit at minsan pa nga ay sama ng loob. Kaya rin natin nasasabi na yung relationships natin, these are what truly matters most, is because other aspects of our lives, pag nagtatrabaho ka,
nagnenegosyo ka, nag-aaral ka, may career ka, at kung ano pa, you don't get to do these things alone. You will always have to do them in tandem with other people, or as you do them, the relationship that you have will be affected by them. So for instance, kung ikay married, ang maganda sana, kapartner mo talaga yung asawa mo o boyfriend, girlfriend mo sa iyong mga pinapangarap sa buhay. But sometimes, pag sobra ka nagiging busy sa career mo, sobra ka nagiging busy sa trabaho o sa business, naaapektuhan yung marriage. Naapektuhan pati yung relasyon mo sa iyong anak. Yan ang isa sa mga struggle ng mga OFW. Lalo na yung mga OFW na hindi nila pwede dalhin yung asawa nila, hindi nila pwede dalhin yung anak nila dun sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. And they would have to be physically apart for a long time. Sometimes, 1 year, minsan lampas pa. May mga hindi nakakauwi in 2 years. May mga kilala nga ako talagang hindi nakakauwi ng 3 years, 5 years, sometimes even a decade. Actually, bago ko gawin ang mensaheng ito, may kausap ako kanina na yung nanay niya, mga 20 years na niyang hindi nakikita. Although they're in communication at nagpapadala pa rin yung nanay niya sa kanya like most OFWs do. But that has affected their relationship. Buti na nga lang sa panahon na ito, nag-improve na yung means of communicating, na kahit hindi kayo physically with each other, hindi na lang tulad nun, nasulat lang at hindi lang tawag sa telepono. Meron ng mga video call, meron ng mga messenger calls, may mga Zoom calls wherein we get to see them, and talk with them even if they're physically afar. Pero iba pa rin siyempre yung magkakasama. As much as possible pa rin, mas maganda pa rin talaga yung magkakasama. Kaya rin tuloy, isa sa napakalaking bagay para sa OFW, yung pag siya'y nasa ibang bansa, siya'y nagiging part ng isang Christian church or ministry, whether online or on-site. Kasi para natututo siya sa salita ng Diyos, paano niya i-deal yung ganyang mga challenges sa kanyang relationships. Paano niya ma-deal yung challenges na LDR, long distance yung kanilang relationship. Kahit na hindi LDR, yun lang magkasama kayo sa iisang bubong. Kahit dito, halimbawa sa Pilipinas o saan mang parte ng mundo, may challenges ang relationship tulad ng hindi pagkakaintindihan, when there's misunderstanding. Through our faith, our relationship with God, with Jesus Christ, we get to realize that hindi natin dapat hayaan yung misunderstanding na tumagal. Bakit ba nagkakaroon ng misunderstanding? Pwedeng lack of communication. And again, when we get to grow in our faith through the study of His Word, our relationship with Jesus Christ gives us that motivation na huwag mong hayaan na manatiling ganun yung relasyon mo. Kailangan magkaayos-ayos, magkausap kayo, magkaunawaan kayo. Kung kinakailangan, exercise mo more patience. Kung kinakailangan, magpatawad ka. Kung kinakailangan, magpakumbaba ka. We get to learn this because we now have a personal relationship with Jesus Christ. We now have a personal relationship with God through Jesus Christ. And that makes a difference sa relasyon na meron tayo sa ating kapwa. Talagang may effect ang relationship natin sa ating kapwa. May effect yung relationship natin sa Diyos sa relationship natin sa ating kapwa. Just the other day, I officiated a wedding at nalaman ko bago ako nag-officiate ng wedding na yun, na yung aking ikakasal, we're both previously nasa ibang relasyon. They both had long relationships that did not work out. Pero ang difference ngayon, na sila na ngayon ang in a relationship and I was about to officiate their wedding ceremony, was the fact that, sila yung mga mananampalataya sa Panginoon. At isang bagay na napakalaga is that their relationship now, yung relationship nila sa Panginoon, is now the center. So, just the other day, ako'y nag-conduct at nag-officiate ng isang wedding ceremony. At bago kami nag-officiate ng wedding na yan, di syempre, kinounselan ko muna yung couple at nalaman ko na pareho silang galing sa parehong mga mahabang relationships that sadly did not work out.
Pero ngayon, nung nagkakilala sila, at ngayon ay magpapakasal na nga sila, what made the difference now is that ngayon sila yung mga mananampalataya sa Panginoon. And you can read so many books about how to have a successful marriage. You could try your very best to do better this time compared dun sa mga nakalipas mong relationships. Pero ang susi talaga kung paano nagiging matagumpay ang isang marriage is that yung center nung marriage, yung center nung relationship is Jesus Christ. And again, whether it is to marriage or to all other relationships that we have, you are a mother or father to your children, you are a brother or sister to your siblings, you are a grandparent to your apos, or even to your friends, yung mga kaibigan mo na ngayon, mga barkadahan mo ngayon. Isang araw din, I was talking to one of our attendees in ministry na dati-rati, pag magkakasama sila ng mga barkada niya, puro inuman, puro bisyo, at pambababae, at kung ano pang mga kalukuhan. Fast forward, after so many years, parang 2 dekada yata lumipas, siya'y nakakilala sa Lord. Meron silang group chat ng mga magkakabarkada na kung dati puro kalokohan yun. Ngayon, pag may nagpo-post about personal problems, siya ngayon, ini-effort niya na makausap privately yung mga nakikita niya sa group chat nila, meet sila in person, and bring that person to the Lord. Share the gospel to him. Pray for him. Pray for them. Bring them to church. Bring them to ministry. And the other day, I was able to talk to them. At sobra akong namamangha kung paano yung relasyon mo kay God through Jesus Christ transforms even your relationships with others. Even those who in the past, nakasama mo in the darkness. Which leads us to another aspect of our reading of John chapter 19, 26 to 27, and that is responsibility. Yang binasa natin today, yang John 19, 26 to 27, again I read, sabi doon, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. What is this about? This is about a responsibility. This is about having a responsibility. In this specific case, yung disciple na si John, sabi niya, responsibilidad mo na ngayon si Maria. Kaya nga sabi, "Dear woman, here is your son." Kung paano si Maria, na dati, na bagamat hindi nga siya ang biological mother ni Jesus Christ. Kaya linawin natin uli, hindi siya mother of God. Nabigyan lang siya ng ganung privilege, na sa pagdaloy ni Jesucristo dito sa lupa, sila ni Joseph yung naging instrumento, siya specifically. Pero dito makikita natin na kung paano inaako kasi talaga naman ni Maria si Jesus Christ, parang anak niya. Sabi niya, yung responsibility na yun, hindi na ngayon yung responsibility mo sa akin. Woman, referring to Mary, eto na ngayon ang iyong son, referring to John. Tapos kay John din, ang sabi niya, ikaw naman John, sabi niya, "Here is your mother." Kaya from that time on, this disciple took her into his house. Ang buhay din natin is also about having responsibilities. Isa sa mga nausong term lately ay yung term na adulting. Kung paano mula nung bata, ang iniisip at iniintindi mo lang sarili mo. Pero pag ikay nagkakaedad na, lalo na ngayon, yung tinatawag ng mga millennials o yung mga Gen Z, kung dati puro sarili mo lang iniisip mo, ngayon, adulting makes you realize it's about taking on responsibilities. Whether it is yun sa mga personal mo lang na buhay, but then also, like most Filipinos, and even OFWs in particular, yung nagiging responsibilidad mo, yung mga hindi kaya nila ang sarili nila in the family. Like for instance, kung hindi kaya na ng mga magulang mo na maasikaso ang kanilang mga sarili, financially, o materially, or dahil sa health nila, inaako mo na yung mga magulang mo. O di naman kaya mga kapatid mo, kung meron kang kapatid na hindi pa tapos sa pag-aaral, tinutulungan mo makatapos, o meron kang mga siblings na talagang nagkaroon ng matitinding mga pagsubok sa buhay, so sa abot ng iyong makakaya. Actually, mga OFWs nga, kadalasan hindi lang sa abot ng makakaya, pero higit pa sa kakayanan nila ang sakripisyo para talaga akuin na yung buong pamilya.
which is a good thing but also can be a bad thing pag hindi nagagawa in a balanced way. Kasi hindi ka rin naman pwedeng bigay lang ng bigay na wala nang natitira sa iyo as an OFW or not just even as an OFW but even kahit nasa Pilipinas ka. Hindi lang naman yung mga OFW yung nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya. Kailangan mabalanse rin eh. Kailangan nagbibigay ka pero may natitira sa iyo. Nagbibigay ka pero hindi ka naman lumulubog. At hindi rin yung sobra mong pinapaasa rin. Ang lahat ng mga nakasampay sa iyo na lahat sila obligasyon mo at responsibilidad. Yung lang dapat at yung lubusan ng nangangailangan. But everyone else, tinutulungan mo and at some point in time, ma-realize nila na hindi naman pwedeng panghabang buhay yun. No? Pero ganun talaga buhay. Nagkakaroon talaga tayo ng mga responsibilidad. We become responsible to certain people. And usually, especially in scriptures, we're encouraged to do our best para matulungan especially yung mga tao na who could not take care of themselves. Napakarami naman talaga nun. Even in the church, no? Ang nangyayari dyan, pag tayo nakakilala sa Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, nai-involve tayo sa church. At sa pag-involve natin sa church, lalo kung bago tayo, may nagdi-disciple sa atin. Parang ganun yung ibig sabihin yan, woman, here is your son. Kapag tayo napabilang sa isang church, whether online or on-site, may binibigay si Lord sa atin na nagiging nanay-nanayan natin, tatay-tatayan natin, kuya natin, ate natin, kapatid natin sa Panginoon, na mas nauna, mas matatag, na ginagabayan tayo sa paglago sa faith. And in fact, it is really God's command for us to make disciples. Yun ang ibig sabihin din no, ng woman, here is your son. Meron tayong inaako, may binibigay sa atin, may linalagay si Lord na tao na burden sa atin within the church community na tinutulungan natin, pinoproteksyonan natin, pinagpipray natin, hanggang sa dumating sa point na kaya na nila na pati sila magdi-disciple na rin in the future. Kaya rin ang sabi dito, dun sa disciple naman kayo dyan, ikaw naman dyan, here is your mother. Yung meron din talagang panahon na mula sa dinidisciple ka, meron ka namang i-disciple na rin. O di naman kaya, sa church din, matatagpuan mo ang mga taong tumutulong no, sa mga hindi kayang tulungan ng kanilang mga sarili. So, there comes a time that you got into this church community, especially abroad. Maraming OFWs naranasan niya na yung church hindi lang spiritual yung pinoprovide sa kanila, pero pati na rin minsan financial, minsan na rin pati mga matitiran at kung ano-ano pa. Hanggang sa maayos na papeles nila, hanggang sa maayos na trabaho nila, hanggang sa kayanin na rin nila at sila na rin makakatulong pati sa iba. Kaya yung pagiging mananampalataya natin, yung pagkakaroon natin ng personal relationship with God through Jesus Christ affects this very important facet of our lives, our relationships. Yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya should make us better in our relationships with our family, our relationships with our friends, that we bring people who God brings to our lives to the Lord, na magkaroon sila ng relationship sa Kanya. It also affects our responsibilities, that we become more responsible with our responsibilities with family, with our community, and yes, also even with our church. We get to realize sa pamagitan ng ating binasa today that truly our faith and our relationship with God through Jesus Christ is making a difference in our lives every day. Hindi pwedeng walang epekto yung ating relasyon sa Diyos sa mga importanteng bahagi o aspeto ng ating buhay. At dalangin ko, sa araw na ito, lubos kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong patuloy na pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Tayo po'y dumako sa ating panalangin. Ipagdasal po natin ang bawat isa na nakikinig at nanonood po ngayon. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami nagkasama-sama para po sa aming gawain.
Salamat po sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon ng aming pong programa. Dalangin po namin that even as your people are listening and watching, that your Holy Spirit may speak to each and every one of your people today. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo na yung wala pang relasyon sa inyo, na makakilala kay Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. At dalangin din po namin, Panginoon, na yung pagkakilala namin sa inyo bilang Lord and Savior would affect every area of our lives. Mag-improve yung aming relationships with our family members, mag-improve yung aming relationship with our friends, with our churchmates. Matutunan namin, Panginoon, ang magpatawad, umunawa, at magmahal. Mag-improve kami sa aming mga responsibilities, mas lalo kami maging responsible sa aming buhay. Magkaroon kami ng tamang pananaw sa kung paano namin naakoy ng iba't ibang responsibilidad. Lord, guide us and bless your people and their lives as we pray all of this. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen. Huling Pitong Wika. Paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa krus. Laan ay pag-asa at kalakasan sa sanlibutan.